Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel again. For today's topic, bibigyan ko po kayo ng mga list of company dito sa Taiwan na no placement fee or zero placement fee po. Okay? Para alam nyo po kung anong company yung a-applyan nyo at anong mga agency ang a-applyan nyo dyan sa Pilipinas. Kasi ibibigay ko rin po yung agency na pwede nyo applyan dyan sa Pilipinas para mapunta kayo sa company na parang gusto nyong puntahan kasi nga no placement fee or zero placement fee. Kasi pag no placement fee, malaking tulong na po yun para sa atin ha, kasi hindi kagaya sa amin, may placement fee po kami na binayaran dyan sa agency. Although, sabihin na natin na masakit ang placement fee. Oo, kasi nga may nilabas tayong pera. Pero malaking tulong po or kaginhawaan sa sarili natin or sa bulsa natin kapag zero placement fee. Pero paalala ko lang po is meron po yung mga condition or depende po yun, no? Kasi for example sa company namin. So, ang pagkakaalam ko, yung company namin dito na Uni-President is tatlong agency ang humahawak dyan sa Pilipinas. Which is yung agency ko na si City Employment, si Workforce, at si Elizabeth. Okay? Si agency namin na City Employment, may nilabas kaming placement fee. Okay? Pero don't worry kasi based naman sa experience ko and sa mga feedback ng mga batch namin or other batches, maganda naman ho talaga yung experience namin sa company na to. Masasabi ko talaga na para sa akin kasi na the best yung company namin. So, hindi ko naman sa hindi ko naman sa inaano ko yung lahat kasi nga although hindi ko rin naman na-experience pa yung iba, pero may own opinion kasi talaga is para sa akin is the best na talaga yung namin company kasi maganda. Okay? Hindi ko na masyadong i-detail pa. So ngayon, dito sa Workforce, hindi ko po alam kung may placement fee or wala kasi hindi ko pa naman siya masyadong na research masyado si Workforce kung may placement fee or wala. But si Elizabeth po is no placement fee. Nagbase po ako doon sa Facebook page nila or Facebook post na zero placement fee po si Uni-President sa kanila. Actually, hindi ko po alam kung bakit. Actually, hindi ko rin siya masasagot kung itatanong nyo kung bakit sa City Employment is may placement fee, din sa Elizabeth is wala. O hindi ko pa siya natanong, hindi ko pa siya, basta kung gusto nyo mag-apply sa company namin na gusto nyo is no placement fee, I suggest mag-apply kayo sa Elizabeth. Pero kung gusto niyo naman na or mapera kayo or hindi ko alam anong reason, pero gusto niyo mag-apply sa company namin and willing kayo maglabas ng placement fee, I suggest mag-apply kayo sa City Employment. Pero sa City Employment kasi is napakabilis ko talaga ng process. Tamo, nasa 1 month mahigit lang po nakaalis na po kami. So, napakabilis ng process doon sa City Employment. Hindi ko po alam yung process sa Elizabeth kasi hindi naman po ako nakapag-apply doon. Pero nakita ko lang sa job posting nila or sa Facebook post nila na no placement fee yung company namin. Okay? So, may mga ganong mga sitwasyon or scenario. And also, ibibigay ko po yung idea naman sa isang electronics company dito which is si Walsin. Nagbase po ako doon sa kwento and experience ng kakilala ko na nagtatrabaho sa Walsin. Okay? Si Walsin po is zero placement fee din po. Ang agency niya is si City Employment which is agency ko rin. Ngayon, it doesn't mean na wala pong placement fee na nilabas or pera nilabas yung kakilala ko for placement fee wala talaga siyang nilabas na pera at all. Hindi po ganun. Okay? Meron po silang tinatawag na commitment fee. Okay? Ano po ba yung commitment fee? Kapag once na na-commit ka na, like for example, na-hired ka na ng company na Walsin, ibig sabihin wala na pong atrasan. Kasi may iba na kapag once na natagalan yung process, nag-a-apply sa ibang agency, I mean. So, ibig sabihin, hindi siya committed doon sa company na napuntahan niya or kung saan siya na-hired. Kaya po siya may tinatawag na commitment fee. Kapag once na hindi nyo po na-commit na makapag-antay or makapag-flight kayo sa company which is na-hired kayo, hindi po nila ibabalik yung pera. So, ibig sabihin, may ilalabas ka pera na mga nasa around 20,000 po yun, commitment fee. Pero kapag once na may nakapag-sign ka na ng contract at meron na po kayong ticket or may flight date na po kayo,
the day before yung flight nyo, ibabalik po yung pera na 20,000 kasi natupad nyo yung commitment nyo na makapagtrabaho sa 1 year. Okay? Pero kapag once na, ito ha, bigyan ko kayo ng senaryo. Nag-apply ka sa agency. Ngayon, mga 2 months or 3 months ang process, nabuntis ka. So, ibig sabihin, hindi na po ikaw makakapagtrabaho dito sa Taiwan kasi nga nabuntis ka, alam ka na may palaglag mo, puta ka. Siyempre, kailangan mong asikasuhin yung bata. Kung babae ha, kung lalaki siya, ba't di ka mga kailangan mong asikasuhin yung bata. So ngayon, hindi ka nakapag-commit doon sa contract or nakapagtrabaho dito sa Walsin. So ibig sabihin, yung 20,000, hindi nyo po yun makukuha. Okay, yun po yung pagkaka-explain sa akin. So ngayon, dapat maging ano rin kayo kasi kung gusto nyo magtrabaho dito sa Taiwan, dapat commit. Ay, like for example, alam mo niya naman na may mga partner kayo, like for example, may asawa kayo, may boyfriend kayo, may jowa kayo, may kabit kayo, huwag muna kayo mapabuntis kasi nga, committed kayo. Okay? Kasi sayang naman yung perang nilabas nyo kahit sabihin mo 0 placement fee. Diba? Ibabalik sa inyo yun kapag once na may flight date na kayo. Okay? Sayang. Okay? Yun po yung example po. It doesn't mean na no placement fee, wala ka talagang ilalabas na pera. Meron naman po, pero ibabalik ko sa inyo. Kaya sana, or naliwanagan kayo sa explanation ko. Although, medyo magulo pero madali lang naman siya intindihan. Sabihin mo, medyo magulo ng konti. Parang gano'n. So, ayan mga idol. Ito, ibibigay ko po yung mga company na 0 placement fee and their respective agency dyan sa Pilipinas. At nakalimutan ko na namang magpakilala. Ako nga pala si Ram. You are watching Ram's Diary. Yeah. So, ayun mga idol, sana may natutunan kayo sa video na to and sana pakishare po yung video o YouTube channel natin sa mga kapwa natin na mga applicant or mga new applicant na gusto makapagtrabaho dito sa Taiwan. And I suggest na panoorin niyo po yung mga actual videos for nung applying days ko, diba? Kasi binidyohan ko po yun at nagbigay po ako ng mga tips and ideas doon. So, yun po yung talaga yung pinakamalaking impact sa mga nag-a-apply papunta dito sa Taiwan kasi before ng mga vlog is wala naman ako kasing wala masyadong gumagawa nun kaya naisipan ko po mag-vlog para po may idea po yung mga aplikante na gusto magtrabaho dito sa Taiwan. So hopefully nakapag-subscribe na po kayo and like this video. Bisaya ka naman yoga. Bobo ang puta. Video and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos. Ingat at kita-kit tayo dito sa